Hello, welcome to the demo of our updated costing template with pricing calculator. So, in this updated version, almost same lang siya ng previous layout natin. So, nag-improve lang yung workflow niya. So, let me just show you yung previous na layout. So, dati kasi, ganito yung layout niya. Same lang yung layout dito sa bago. But, kapag meron kasing mga new products dito sa dating template natin, you just need to duplicate yung tab and then i-reset yung data, then input another data, ganon. So, reset, input, duplicate. Ganon yung process dati. So, ang nagiging issue doon, kapag marami ng products, medyo crowded na dito. And then, kailangan mo pong mag-swipe to the left, swipe to the right, ganon. So, medyo hassle pa siya on your end, ganon. Ganon kasi yung natatanggap ko na feedback before dito sa previous template natin. So now, dito sa updated version, meron tayong one tab for all new items. So dito nyo i-input yon. And then, once you click save, dito tong box na to, once you click save, masisave na siya dun sa system natin. And then, meron tayong search na tab or search na sheet. And then, double click nyo lang to. And then, kung ano yung selected na product, yun yung magre-reflect dito sa natin, sa dashboard natin. Yan. So, mag-auto-update na siya. Then, I also added a dashboard which gives you an overview ng lahat ng products na nakasave, yung overall costing breakdown, yung profit margin per product. And then, nag-add din ako dito ng supplies list para later on, hindi nyo na kailangan balik-balikan yung resibo, tingnan kung magkano ba. So, once na nakasave na siya sa system, just input and then mag-auto-populate na yung details dito. So, ganun yung mga bago dito sa template natin. So, now, let's start muna dito sa my guide sheet natin. So, sa guide sheet, meron akong in-input dito na link which will lead you to a setup tutorial. So, very quick lang yun. So, please take time to watch the setup tutorial para maging smooth yung flow ng system natin. So, wag kakalimutang panoorin yun. Don't skip that step. Then, dito sa guide, nag-add din ako ng mga terms na ginamit ko dito. In case na hindi kayo familiar or nalilito kayo. So, andito may guide ako dito. And then, examples na rin for your reference. Now, sa supplies list, dito nyo input yung mga supplies na ginagamit ninyo, ano yung details, like yung price per pack, packaging quantity, units per pack, and then yung unit. Now, the cost per unit, automated naman na yung computation yan for you. So, you can check out dito yung example dito sa my guide in case na nalilito kayo kung paano ba mag-input, kung bago pa lang kayo sa costing computation. So, yan. Balik-balikan nyo lang yung guide dyan. Now, dito sa new tab, dito nyo nga i-input yung mga products ninyo. Yan, yung details, yung cost, and selling price din. So, let's have an example. So, by the way, this template is applicable sa other businesses. Hindi lang siya sa food business. Pwede rin siya sa service business, sa online business, digital business, and other product-based na business. So, again, input lang natin dito, sample product 001. And then dito, i-paste nyo lang dito yung image link. So, what I do, meron ako ditong folder for all the images and yung template ko nga. And then, kiklik nyo lang yan. Then, click share. Then, make sure that yung sa share na yan, naka-view only siya. Hindi siya restricted. Then, click nyo yung copy, and then, pipaste nyo lang siya dito. Dito sa row below the product name lang. So, paste nyo lang siya dyan. And then, for the total output, when you say total output, andito naman yung terms natin. So, the entire quantity produced from one batch, project, or run. So, for example, for this one, 10 pieces. Ayan. And then, units per product naman is the amount of output needed to create one sellable unit. So, for example, meron tayong 50 pieces na cookies. Then, per packaging ng ibebenta natin, halimbawa may 2 pieces. So, that's yung units per product. So, ang sellable units natin is 25 na packs.
Now, for the profit margin, halimbawa, 60%, kung may discount, input nyo lang. Kung may sales tax, input nyo lang din. So, mako-consider yan later sa selling price natin. Now, for the materials, ayan, kung ano yung mga nakalagay sa supplies list, yun yung magre-reflect dito. Then, type nyo lang. Then, mag-auto-update na yung price and unit natin. And then, yung cost per unit. Ayan. Now, for the units needed, so ilan ba yung kailangan ninyo dito? So, ilang units ang kailangan to produce this output? Ayan. For example, 400 grams, 200, 100. So, sample lang naman. Now, for the list of employees, halimbawa, input nyo lang yung name ng employee, then input yung rate nyo per hour, and then sa prep time, pwedeng hours, pwedeng minutes. So, for example, 4 hours. So, select nyo lang yan. Then, kung may other expenses pa, so, you can just input dito. Category A, category B. Then, kung ilan. Then, cost per unit. Ayan. So, kung gusto rin ninyong, kung may income goal kayo, input nyo lang din dito. And then, mag-auto compute na dito yung kailangan ninyong sales, target sales ninyo. Then, dito sa taas, andito na yung total cost of goods sold ninyo, and then yung selling price based dun sa profit margin, discount, and sales tax na naka-input. And then meron din tayong detailed breakdown ng cost per batch and cost per product. Ayan. So meron tayong direct materials, naka-categorize siya dyan into direct materials, labor, and other expenses per product. So now, once na okay na yan, click nyo lang tong save dito. Ayan, yung checkbox na yan. Ayan. And then, masasave na siya dito sa my system natin. So, sample natin, sample product 001. So, ayan. Nag-update na siya based sa na-enter natin kanina. So, nag-populate na or reflect na siya dito sa dashboard natin. So, dun sa main dashboard naman natin, andito na rin yung in-add natin na product. So, andito yung details niya. So, yung units per product, total output, cost of goods sold, selling price, profit margin. Then, kung may discount, sales tax, yan, naka-input na rin. Then, nag-add na rin ako ng notes column kung sakaling meron pa kayong mga notes. Halimbawa, hindi na available yung product na yan. Ayan, input nyo lang dyan sa notes section. So, yun lang naman. Very simple lang yung new template natin. Ito pa yung mga ibang examples natin. So, isa-save ko na lang din itong mga itong sample na template natin. Yan. Para may babalik-balikan kayo. Yan. So, if you have any questions or concerns, just let me know. Message nyo lang kami sa Instagram or sa Facebook. Ayan, for any questions or concerns. Yan lang po. Thank you.